Good evening, grade 10 students. So, ang ating tatalakayin para sa araw na ito ay ang kontemporaryong issue. So, ako muna, si Mrs. Almira B. De Los Reyes, Guro 3 sa subject na ito. Okay? Sa ating Module 1, under sa Module 1 ay mayroon tayong dalawang paksa. Ang unang paksa ay konsepto ng kontemporaryong issue. Dito natin matutunan ang konsepto at kahulugan ng kontemporaryong issue. At ang pangalawang paksa ay kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong issue. Okay? So, bago tayo magpatuloy, atin munang alamin ang pinakamahalagang kasanayan sa pagkatuto or most essential learning competency kung saan susuriin natin ang kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong issue. Okay? So, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, atin munang gawin ang gawain 1 kung saan susuri tayo ng isang headline. Okay? Kapag nakita na natin ang larawan o ang headline na ating susuriin, sasagutin natin ang katanungan, bakit ito naging suliraning panlipunan? Okay? So, handa na ba kayo? Ayan, handa na para sa larawan suri. Okay? Ano ang nakikita ninyo sa larawan? G10? Ayan, magaling. So, ang nakikita sa larawan ay ang bigas. Okay? Ang naaayon sa caption, rice price cap temporary lang, sabi ng NEDA. Okay? Nung nakaraan kasi, nagreklamo ang mga maliliit na magtitinda ng bigas dahil malulugi daw sila kung susunod sila sa takda ng price cap na sinabi ng gobyerno kung saan magiging 45, 41, to 45 kada kilo na lang ang bigas. Okay? Umalma ang ating mga retailers class. Pero, hinihingi ng pamahalaan ang malawak na pangunawa at sakripisyo ng ating mga retailers kasi malaking tulong ito sa mga mamamayan. Ayan. So, tanong, ang paksa ba na ang paksa ba na nakita ninyo ay nakakaapekto sa pang-araw-araw nating buhay? Nakakaapekto ba, class? Oo o hindi? Ayan. So, ang sagot ay oo. Magaling mga mag-aaral. Dahil mahalagang issue ang ipinakita ko sa inyo. Mahalagang issue dahil ito ay issue na nakakaapekto sa buong bansa, lalo sa ating bansa, na ating kinakaharap ang pagtaas ng presyo ng bigas. Kaya, sa paksa na ating tatalakayin, malalaman mo kung gaano kahalaga ang may alam. Dapat lagi tayong may alam, class, sa lahat ng paksa or issue na ating mapapakinggan, impormasyon na ating mapapakinggan. Okay? So, handa na ba ang lahat para sa talakayan? Handa na ba? So, kung handa na, class, ating basahin. Ayan. Okay? Tama? Pahayagan. Sabi nga, ang pahayagahan ang pangunahing pinagkukunan ng pinakabagong balita at impormasyon sa kapaligiran. Okay? So, naniniwala ba kayo na ang pahayagan ang pinagkukunan ng bagong balita? Grade 10 students. Tama ba na ang pahayagan? Sure ka na ba? Ayan, dahil sa henerasyon nyo, class, hindi na kayo nagbabasa ng ganyan. Tama ba? Kagaya ng Manila Bulletin, mga halimbawa ng pahayagan. Kagaya ng Philippine Star, mga halimbawa ng pahayagan. At the Freeman Banat News. Okay? Dahil sa generation nyo, class, saan ba kayo kumukuha ng balita na nais nyong malaman? Correct? Sa mga social media, kagaya ng Facebook, kagaya ng Twitter,
kagaya ng YouTube and of course, Instagram. Okay? At may nakalimutan pa tayo. TikTok class. O malimit, diyan kayo kumukuha ng balita. Pero, grade 10 students, hindi lahat ng mga nasa platform na ating binanggit ay mga legit at mga totoo. Okay? May tawag dun eh. So, ano ba ang tawag ng mga balitang hindi totoo? Ano nga ang tawag doon? Ano ang tawag? Yes! Fake news. Fake news ang tawag sa mga balitang hindi totoo. Kaya, grade 10 students dapat maging maingat sa mga natatanggap na balita. Kasi, baka naman, chismis lamang ang mga balitang inyong nahahagap. Okay? So, may mga ibang paraan para makasagap tayo ng balita at issue at mga impormasyon. So, kagaya ng saan tayo nakakahagap pa ng balita bukod sa mga online platforms. Correct. Okay, nakakahagap tayo sa radyo. Nakakahagap tayo sa TV. At nakakahagap tayo sa mga journalist na kagaya ng nasa larawan. At ang nasa radyo, telebisyon, at mga taong nakikita ninyo ay legit class. Reliable sila sa pagsisend o sa pag-deliver ng mga balita. Dahil, ano nga ang mayroon? Ano ang pagkakaiba ng mga online platform sa TV at radyo? Yes, tama kayo class. Ang nasa TV at radyo sila ay ang mga otorisadong tao na nagbabalita, na magbabalita kasi sila ang mga lisensyadong broadcaster class. Yes, kagaya ngayon ay lahat ay pwedeng maging vlogger. Pero, ang tanong, sila ba ay mga legit? Ang pinagkukuhanan ba ng balita nila ay mga legit class? Okay? So, ngayon ay handang-handa na, alam kong handang-handa na kayo para ating alamin kung ano nga ba ang kontemporaryong issue. So, ano nga ba class ang kontemporaryong issue? Okay, isa-isahin natin. Ida-dissect natin isa-isa ang salitang kontemporaryong issue. Okay, unahin natin class ang kontemporaryo. So, alam nyo ba na ang kontemporaryo ay mula sa salitang Latin na contemporarius. Okay? Na ang ibig sabihin ay kasama sa, okay, con, at panahon, tempos or tempor, na ang ibig sabihin, ito ay current or napapanahon. Okay? So, tatandaan ang magic word, napapanahon, current, trending, bago. So, kapag narinig ang salitang kontemporaryo, siya ay nangangahulugang current news, napapanahong balita, trending ngayon, at bago. Okay? Samantala, malinaw ba ang kontemporaryo? Very good. So, puntahan natin ang issue class. So, ano nga ba ang issue? So, ang issue ay napag-uusapan. Dahil napapag-usapan, nagiging batayan siya sa isang debate. At ang issue ay may malaking epekto sa pamumuhay ng mga tao sa lipunan. So, kapag pinagsama natin ang dalawa, ang kontemporaryo at issue, so ano ang magiging kahulugan ng kontemporaryong issue kapag atin silang pinagsama-sama? Okay, yan. Ang kontemporaryong issue ay napapanahong paksa o usapin na nangangailangan ng paglilinaw, debate, o klarifikasyon. So, tatandaan ha, kapag may kontemporaryong issue, ang una natin gagawin, paglilinaw. Okay? Ating pag-uusapan, debate, okay? At klarifikasyon, saan natin dapat iklaripika ang mga balitang ating nahagap, ang isyong ating nahagap. Siyempre, doon sa reliable, doon sa legit source, okay? May mga halimbawa
sa kontemporaryong issue? Okay, ang una ay issue ng kahirapan. Tayo ba ngayon, class, ay yumayaman na? Yes, tama ka. Hanggang ngayon, mahirap pa din ang ating bansa. Okay? Another, pag-aabuso sa illegal na droga. Lalo tigit nung panahon ni President Duterte. Okay? Napakatalamak. Ang daming namamatay na mga user, pusher na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. And of course, ang COVID. So ngayon medyo okay na tayo. 2 taon na tayo nagiging malaya sa virus. Pero lahat ng aking nabanggit, class, ay mainit na pinag-uusapan. Sila ay mga napapanahong issue at sila ay tinatawag nating kontemporaryong issue. Okay? Malinaw? Malinaw kung ano ang ibig sabihin ng kontemporaryong issue. So, ano nga ba ang pakalahatang paksa ng kontemporaryong issue? So, ano ang inyo pang mga paksa na maaari nating matalakay sa loob ng una, ikalawa, ikatlo hanggang ikaapat na markahan? Iinog ang ating mundo, class, sa mga hamon at isyong pangkapaligiran. Yun ang unang topic. First quarter yan. Sa pangalawang quarter, pag-uusapan ng issue sa paggawa, globalisasyon at migrasyon. Okay? At sa pangatlo ay isyong pangkasarian. And of course, sa pang-apat, issue sa pagkamamamayan. Ang lahat ng yan ay batay sa DepEd mandated or ng MELC na ating tatalakayin mula 1 to 4th grading na nakafocus lamang sa mga topic na aking nabanggit. So, ano-ano nga ba ang uri ng kontemporaryong issue? So, may mga uri, may 4 na uri ang kontemporaryong issue na ating paaring matalakay. So, una, class, ay ang panlipunan. Okay? Panlipunan, pangalawa ay pangkalusugan, pangtatlo ay pangkalakalan, and of course, pang-4 ay pangkapaligiran. Okay? Ano ba pag sinasabing panlipunan? Ano ba ang kontemporaryong issue na mayroon sa panlipunan? Ito ay tumutukoy sa mga suliraning may kaugnayan sa lipunan. Okay? So, tungkol. It's all about lipunan. Okay? Mga halimbawa nito, class, ay halalan, kahirapan, same-sex marriage, terorismo at rasismo. Ang mga yan ay under sa panlipunan. Okay? Another uri ng kontemporaryong issue na ating maaring matalakay ay pangkalusugan. Okay, ano naman ang pangkalusugan? Ito ay tumutukoy sa mga suliraning may kinalaman sa kalusugan at kabutihan ng mamamayan. Okay, anong halimbawa nito, class? Yan. Dahil under siya sa pangkalusugan, of course, yung nangyari sa atin noong 2 years ago, COVID-19, malnutrition, hanggang ngayon, class, talamak, HIV, AIDS, yes, kaya lamang sila ay hindi bulgar, hindi binabalita, confidential ang kanilang case. And of course, obesity, ayan, okay, last, pangkapaligiran. Ano naman ang pangkapaligiran? Tumutukoy ito sa mga suliraning may kinalaman sa kapaligiran at pangkahalatang kaligtasan ng mamamayan. Okay? So, ang mga sa 4 na uri ng kontemporaryong issue, yan ay ating maisa-isa as we go on with our lesson. At tatandaan natin, grade 10, huwag kalimutang mapanuri sa bawat issue, sa bawat balita at impormasyong nahahagap at mahahagap pa lamang. At maging bahagi tayo ng makabuluhang usapin sa kasalukuyan na paksa na kinakaharap ng ating lipunan. In short, dapat tayo ay maging involved sa bawat issue, information na ating madidinig. Okay? Naintindihan? So, yan ang halimbawa ng pangkapaligiran. Okay? So, ano-ano nga ba ang mga kasanayan sa pag-aaral ng kontemporaryong issue? So, ano-ano nga ba ang mga kasanayan? Ayan. So,
May tatlong kasanayan sa pag-aaral ng kontemporaryong issue. Ayan. Dapat, number 1, ikaw ay mapanuri. Pangalawa, dapat ikaw ay maalam magbalanse. At pangatlo, ikaw ay makabuluhan. Bakit kailangan nating alamin? Bakit kailangan nating maging mapanuri, maging mga balanse at makabuluhan? Dahil, grade 10 students, dapat verified lahat ang balitang ating nahahagap. Saan nagsimula ang balita? Ano ang pinagsimulaan nito? Okay? Baka naman dahil uso ay agad naman ay naniniwala. Dapat critical tayo sa pagsuri ng balita. Balanse. Bakit kailangan balanse? Dahil dapat marunong tayong tumingin sa dalawang panig. Okay? At of course, makabulungan. Grade 10 students, dapat maalam tayong bumuo ng realisasyon sa balita at paglalahat o konklusyon batay sa mga isyong ating nahahagap. Okay, malinaw yon? Ano-ano ang mga kasanayan sa pag-aaral ng kontemporaryong isyu? Mapanuri, balanse, makabuluhan. Okay? Ngayon, doon sa una kong tanong kanina, bakit nga ba mahalagang pag-aralan ang kontemporaryong issue? Bakit nga ba mapag-aralan natin, kailangan natin pag-aralan? So, ating tatandaan na una, magiging mulat tayo sa mga kasalukuyang issue. So, dapat mulat. Dapat alam natin ang punot dulo. Okay? Magiging mulat tayo sa kasalukuyan. Pangalawa, dapat dahil tayo ay mulat, naiuugnay natin ang sarili sa issue. Okay? Dahil naiuugnay natin ang sarili sa issue, dapat isa din sa bakit kailangan mahalagang pag-aralan ang kontemporaryong issue? Dahil kapag may mga kalamidad, makakaisip tayo ng mga paraan kung paano maiwasan. Dahil lagi-lagi namang may kalamidad ang ating bansa, di ba? Next. Mahahasa ang iba't ibang kasanayan at pagpapahalaga. Okay? So, napaka-siksik-liglig at umaapaw ang ating talakayan para sa araw na ito at batid ko na kayo ay naunawaan at naiintindihan ninyo. Dahil dyan, kumuha kayo ng isang kaapat na papel, 1/4 sheet of paper para sagutin ang subukin natin una. Okay? Fact or bluff. So, ano ang gagawin dyan? Isusulat lamang ang fact kung wasto ang pahayag at bluff naman kung hindi. Ayan. So, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutin ang subukin natin isa. Okay? Ayan, very good. Tapos na ang inyong oras class. Para sa inyong takda, gawain 1 sa inyong working notebook. Ang panuto dyan ay batay sa ating talakayan. Ibigay mo sa sarili mong pagkaunawa ang kahulugan ng kontemporaryong issue. Okay? Sasagutan mo yan batay sa diagram below. So, yan ang iyong gagayanin. Dyan mo isasagot ang iyong kasagutan. Okay? Maraming salamat grade 10 students. Hanggang sa muli. Bye!